Adonis, kahit isang araw lang, lumayas ka sa bahay ko. Natatakot sa iyo ang anak ko at ayaw ko nang magmana siya sa iyo. Napalingon siya sa bahay. Sa harap niya, nung makita ang dalawang lalaking nagbabangayan. Mukhang pinapaalis nito ang lalaking kausap nito. Napatitig siya sa dalawa. Ito ang bumungad sa kanya paglabas niya ng kanyang bahay. Nakatira siya sa isang subdivision. Maganda ang lugar kung saan siya nakatira. Dahil mahigpit ang security, kaya talagang bawal ang trespasser. Hindi madaling maging sikat dahil bukod sa hindi ka makagalaw ng simple sa public, palagi pang nakikita ng mga tao ang mga mali mo. Nagkalat ang mga bashers sa paligid. Natawa siya noong pagsarahan na ito ng pinto. Ngunit, mabilis siyang nag-iwas ng tingin noong dumako ang tingin ng lalaking pinalayas kanina. Nagkunwari siyang umiinom ng kape. Hi miss, bago ka lang dito? Ngayon lang kasi kita nakita. Nag-angat siya ng tingin. Mas lalo siyang nagulat noong makitang nasa harap niya na ito. Napatitig siya sa lalaki. Matagal na ako nandito. Minsan lang ako umuwi. Busy kasi sa career. Maraming trabaho kaya kuminsan doon na ako tumitira. Tinuro nito ang katabing bahay kung saan siya nanggaling. Diyan lang ako nakatira. Matagal na ako dyan kaya nagtaka lang ako nung makita ka. Anong trabaho mo? Isa akong singer, main vocalist ng Barcelona. Masayang sabi niya. Bihira lang siyang makasalamuhan ng hindi siya kilala. At masaya siyang ipinakilala ang sarili niya sa lalaki. Tumango ito. Baka sa mukha nito ang pagkamangha. Bakit ka pala pinalayas dun? Napahagat siya ng ibabang labi noong hindi niya mapigilan ang tawa niya. Napakamot ito sa kanyang batok at mukhang nahiya pa. Sawang-sawa na yata ang kaibigan ko sa akin. Halos sa bahay na nila ako tumira. Nagtatampo rin siguro. Mas gusto ako ng anak niya kaysa sa kanya. Hindi pa yung nagkakaroon ng asawa nung magkakilala na kaming dalawa. Pero tanggap ko naman yun. Kailangan niya mag-asawa dahil tumatanda na siya. Gusto ko lang talagang tumambay sa bahay nila dahil boring mag-isa. So matagal na kayong friends. Tumango ito. Nagulat siya noong umupo ang lalaki sa isang coffee table sa tabi niya. Dahil sa gulat, napaatras siya. Matagal na nga. Since high school magkakilala kami niya ni Patreon. Ako yung bully niya kasi natatawa ako dahil ang taba-taba niya nun. Pero nakabawi naman ako. Maganda ang katawan niya ngayon. Kung di mo natatanong, ako ang tumulong sa kanya. Umarko ang kanyang labis ang ngisi. Hindi halata. Mas mukhang ikaw pa yung tinulungan niya kaysa ikaw yung tumulong sa kanya. Nagulat siya noong tumayo ito. Kinabahan siya dahil baka na-offend ito. Handa na sana siyang humingi ng tawad, pero naunahan siyang magsalita ng lalaki. Private person si Patreon. Siya nga pala, may pupuntahan ako. Bisita ka minsan sa bahay ko ah. Sabihin mo lang sa akin baka kasi nakatambay naman ako sa kabilang bahay. Tumango siya. Hindi niya ito masyadong kilala pero magaan naman ang pakiramdam niya sa lalaki. Kinabukasan, pumunta siya sa workshop para mag-practice sa pagkanta. Kailangan niyang ma-maintain ang kanyang boses dahil marami silang concerts. Miss Rochelle, may gagawin pa ba ako sa sunod na araw? Tumingin sa kanya saglit ang manager niya bago lumipat ang tingin sa iPad nito. Doon nakalagay ang buong schedule niya. Bawal kang lumabas. Baka pagkaguluhan ka ng mga tao. Gumaya ka na lang doon sa 3. Kapag nasira ang image mo, idadamay mo pa sila. Mabuti kung ikaw lang. Umiwas siya ng tingin. Hindi niya alam kung bakit pagdating sa kanya, ang init ng ulo ng manager nila. Wala rin siyang balak na sirain ang kanyang pinaghirapan. Kung hindi naman dahil sa kanya hindi tataas lalo na ang komisyon na nakukuha nito. Sa kanilang grupo, siya ang pinakasikat.
Nagpahatid sa kanyang driver pa uwi at hindi siya sumabay sa tatlo niyang kasama na pumunta sa restaurant para sabay-sabay na silang mag-dinner. Siguradong mapupuno na naman ng news ang balita kung saan kumain ng Barcelona at nagtataka kung nasan siya. Pagkababa niya sa sasakyan, saktong nakita niya si Adonis na palabas ng kanilang bahay. Kumaway ito noong makita siya, kaya kumaway siya pabalik. Galing sa trabaho? Tanong nito pagkalapit sa kanya. Oo, pumunta akong workshop practice namin. Para sa upcoming concert. Tumambay ka ulit sa bahay nila Patreon. Baka tuluyan mo ng maging kamukha ang anak niya dahil araw-araw kanyang nakikita. Mas maiinis yun sa'yo pag nagkataon. Sabay silang natawa. Wala namang bago dun. Gusto mo bang pumasok sa bahay ko? Dito ka na lang muna tumambay. Nakita niyang kuminang ang mga mata nito. Hindi mo agad sinabing pwede akong tumambay dito sa bahay mo. Papasok sana ito sa loob pero hinarangan niya. Nabunggo pa ito sa kanya, kaya napaatras siya ng konti. Napailing siya. Hindi niya akalain na may makikilala siyang ganitong lalaki. Hindi araw-araw. Palagi akong wala dito sa bahay, kaya kapag wala ako, hindi ka pwede dito. Sumaludo ito kaya natawa siya. Kinuha nito ang dala niya at sabay silang pumasok sa bahay niya. Agad itong naupo sa sofa, parang sarili na nitong bahay ang lugar. Boring tumira na mag-isa sa bahay, di ba? Kapag ako nagkaanak, gusto ko marami. Bawal silang lumipat ng bahay hanggat wala pa silang mga asawa. Para naman hindi malungkot ang buhay ko. Tumabi siya sa lalaki. Mas malungkot kapag matanda ka nang iiwan. Pangangatwiran niya. Dahil kapag matanda, kailangan ng kasama at libangan. Kapag matanda na siya, ang anak niya ang mag-aalaga sa kanya. Nasa atin naman yun. Pinagluto niya ito dahil ayaw niya magutom ang unang bisita sa bahay niya. Pagkatapos nilang kumain, nagpresenta itong maghugas. Hindi na siya umangal dahil desidido ito. Nilibang niya na lamang ang sarili habang naghihintay na matapos itong maghugas. Gusto mo bang pumunta sa concert namin sa Friday? Aya niya. Sa unang beses nakita niya itong bumasangot. Naaaliw talaga siya sa tuwing magkasama sila dahil akala niya isa itong bad boy pero isip bata lang pala. Wala akong tiket. Dapat sinabi mo no isang buwan pa para naman naghanda ako. Kinaltokan niya ang ulo nito. Baka nakakalimutan mong 2 linggo pa lang tayo magkakilala. So paano kung sasabihin sa'yo na mas maaga? Bibigyan naman kita ng tiket kung pupunta ka. Yun naman pala eh. Kung bibigyan mo ako ng tiket, sino ba naman ako para tumanggi? Palibhasa, alam mo kung paano ako kunin. Hindi siya nakagalaw nung bigla siya nitong yakapin ng mahigpit. Ilang linggong pinaghandaan ni Adonis ang araw ng concert ni Giselle. Noong sumapit ang araw na gaganapin ng concert ng Barcelona, agad na naghanda si Adonis. Noong isang araw niya pa nakita si Giselle, dahil busy ito sa paghahanda noong araw na yon, ay binigay nito ang tiket niya. Paalis na sana siya sa bahay niya noong ipatawag siya ng team. At wala siyang ibang choice kundi ang pumunta sa bahay ng kanyang paboritong kaibigan. Bihis na bihis ka, saan ang punta? Tanong sa kanya ni Patreon pagpasok niya. Manonood ng concert ng Barcelona sa Clark. Bago pa ako mahuli, ano pag-uusapan natin? Bilisan nyo na lang, pinaghandaan ko to. Oh please, wag mo sana iparinig yan sa asawa ko dahil maiinggit yun sa'yo. Pipilitin na naman ako nung pumunta sa concert kahit buntis. Ang hirap pa naman tanggihan. Kapag may gusto, iniiyakan ako. Singit ni Paul. Sino ba ang paborito ni Anika sa kanila? Tanong niya. Napatingin ito sa taas habang iniisip kung sino. Sigurado siyang maaalala yun ni Paul dahil bawat detalye naman tungkol kay Anika ay alam nito. Si Giselle, yun palagi yung naririnig ko. Nagaling sa kanya. Ang tagal niyang gustong makita ang Barcelona simula nung college pa kami. Bago pa lang sila noon tapos pumunta sa school hanggang sa ngayon, gustong gusto niya pa rin. Kwento nito.
Pareho pala sila ni Jasmine. Palagi niya bukang bibig sa akin na ang ganda raw nila kahit mas maganda siya. May kwarto pa siyang puro picture nila. Kung pupunta ka naman, playlist niya ang pinapatugtog kahit anong kanta. Yun ang maririnig mo. Sabat naman ni Drake. Maganda talaga si Giselle. Talented na, mabait pa. Hindi niya mapigilang sabihin habang nakangiti. Naalala niya noong unang beses niyang pumunta sa bahay nito, kung paano siya nito inimbitahan. Lahat ng atensyon ay napunta sa kanya. Tiningnan niya ang mga kaibigan na nagtatanong ang muka. Sinabi lang naman niya maganda ang babae at walang masama roon. Unless, kung may asawa na siya o girlfriend man, sigurado siyang hindi niya masasabi yon dahil ito ang magiging pinakamagandang babae sa mata niya. Anong masamang sinabi ko? Para akong may ginawang krimen kung makatingin kayo sa akin. Tusukin ko yung mga mata niyo eh. May sakit ka ba, Adonis? Una sa lahat, nakaporma para pumunta sa concert ng Barcelona. Girl band yun. Kahit wala kang anumang interes sa babae. Sunod naman, kilala mo si Giselle. At hindi na ako magtataka kung siya ang pupuntahan mo sa concert nila at hindi ang buong Barcelona. Sabat naman ni Anthony. Siya na ba ang kailangan nating dalhin sa mental dahil hindi natuloy si Drake nung nabaliw nung may nangyari sa kanila ni Hazel? Sabi naman ni Patreon. Agad namang umangal si Drake. Wala kayong pakaalam, love life ko yun. Ikaw kasi Sancho, bitter ka lang kasi wala kang love life. Sinagot siya ni Paul sa pamamagitan ng pagtaas na gitna ng daliri. Nasa tapat lang siya ng bahay namin ni Patreon nakatira. Mga isip niyo talaga. Masyado kayong excited para sa love life ko. Kaya nahihirapan ako mag-asawa eh. Suminghap ang kanyang mga kaibigan. Binato pa siya ng unan na mabilis niyang nasalo. Huwag mo nang itanggi. Gusto mo na mag-asawa. Pang-aasar sa kanya ni Drake. Hindi ba may importante tayong pag-uusapan? Bakit nag-interrogation na to? Pag-iiba niya ng usapan. I agree. Singit naman ni Sancho habang hawak ang makakapal na libro. Nakikita niya palang yon, sumasakit na ang ulo niya. Mabuti na lang talaga hindi siya attorney. Tumayo si Patreon sa harap nila bilang isang leader. Ito din kasi ang nakatanggap ng reports. Ito lang din ang nagbibigay sa kanila ng orders. Nakuha na namin ang panibagong lead ng bagong misyon natin. Base sa crime scene, hindi raw basta-basta ang nangyaring pagpapasabog ng private chopper ng senator at posibleng may kinalaman nito sa gobyerno. Isa siya sa mga humaharang sa mga drugs at sindikato ng isang buwan lang kasi naharang nila ang transaksyon ng Jaguar na balak sanang dalhin sa Sulu. At ang pagkamatay niya ay nangyari lang kagabi. Balak niya sanang kausapin ng presidente. Posibleng mapag-uusapan nila yung tungkol sa mga droga. O di kaya mas importanteng bagay pa. Habang papunta pa lang siya, pinasabog na. Dahil kung malaman man ng presidente, maaari silang masira. Paano nangyaring nakalusot yun? Hindi ba sila nag-double check? Bago nila dapat pinalipad yung chopper. Chine-check nila para sigurado. Anong silbi ng security nila kung hindi nila ginagawa ng maayos ang trabaho nila? Sabat ni Anthony. Ayon sa special security ni Senator, 3 beses raw nilang chinek yun. Ang nakakaalam lang raw na aalis siya ay yung isa nilang katulong. Ito rin daw ang nag-ayos ng gamit niya. Malapit siya sa Senator dahil matagal na siyang katulong. Imposibleng magawa niya yun. Dagdag pa ni Patreon. Hindi tayo sigurado, pero kahit sino pang anghel yan, pwede maging suspect sa pagkamatay niya. Kahit anghel nga may kasalanan din. Sagot naman ni Hoover na sinang-ayunan niya. Nasaan yung katulong? Tanong niya. Malakas ang kanyang kutob, nakasabwat ito sa nangyari. Maaaring isa itong secret agent. Yun na nga, hindi na raw ito mahanap ngayon pagkatapos na magpaalam na kailangan mag-groceries. Ngayong umaga lang, hindi nila alam kung saan ito nagpunta. Sagot ni Patreon. Kahit ito, mukhang nahihirapang mahanap ang may kasalanan. Napahawak siya sa kanyang sentido.
Sumasakit ang ulo niya sa kakaisip. Maaaring ginawa lang na bitag ang katulong para sa kanya mapunta ang sisi. At talagang yun ang pagtuunan ng pansin ng mga pulis. Kailangan gamitin nila ang utak nila para malutas ito. Hindi na siya magtataka kung bakit ibinigay ito sa kanila. Kailangan nating tignan ang bawat anggulo. Hindi ito simpleng kaso lang. May kinalaman man o wala ang katulong, kailangan natin siyang hanapin. Isa siyang malaking lead sa atin para makuha ang totoong pumatay kay Senator. Kapag nahanap natin siya, mapagkokonekta natin ang mga kasong yun. Sagot niya. Pero wag niyong kalimutan na lahat ng kilala niya ay maaaring suspect pati ang security team. Hindi pwedeng hindi natin malutas ang case na to. Hindi na to kaya ng gobyerno kaya binigay sa atin. Kailangan yung alamin sa bawat galaw pa lang nila. Paalala ni Sancho. Sandaling namayani ang katahimikan. Lahat sila nag-iisip ng gagawing plano. Mas lalo tuloy siyang napapaisip. Tutuloy ka pa ba sa concert? Napakorap siya ngayon nang maalala niya na may pupuntahan pa pala siya. Napamura siya sa kanyang isipan. Lalo na noong makita niyang malapit na itong magsimula. Babalik ako mamayang gabi. Kailangan ko nang umalis. Maghahanap rin ako ng info sa database. Patakbo siyang lumabas sa bahay ni Patreon. Dahil may kalayuan ng venue, dumating siya sa concert tapos na ang unang kanta. Nagkakagulo na rin sa tuwa ang mga fans. Mas lalo yatang sumakit ang ulo niya. Saktong pagtingin niya sa stage, doon niya nakita ang babaeng dahilan kung bakit siya nandito. Parang bumuti ang pakiramdam niya nang makita ang ngiti nito. Nang bumaba sila sa royalties, naghiyawan ng mga tao. Nagulat sila dahil doon, pero mas nagulat siya noong lumapit ito sa kanya para bumati. Hi Adonis. Simpleng bati sa kanya ni Giselle. Hindi siya nakasagot dahil naghiyawan ng mga babae hanggang sa naging busy na ulit ito. Dahil hindi lang siya ang fans. Kuya, magkakilala kayo ni Giselle paano? Tanong ng batang babae sa kanya. Tumawa siya sabay kamot sa batok. Magkaibigan kami. Siya rin ba ang bias mo? Ang ganda niya, di ba? At ang galing niya sa lahat ng bagay. Tumango siya. Oo, maganda talaga siya. Magaling siyang kumanta. Totoong magaling siya sa lahat ng bagay. Pareho pala tayo. Pero ikaw nakakausap mo siya, ako hindi. Pero masaya ako dahil nakita ko siya. Matagal ko talagang pinag-ipunan nito para mabili yung ticket. Pinakinggan niya ang bawat kwento nito. Medyo pasigaw dahil maingay sa paligid. Pero worth it yung saya. Hindi ito mapapantay nung nasa loob lang ako ng bahay. Kahit hindi siya fan, masaya talaga siya. Hindi naman pala masakit sa ulo dahil umuwi siyang masaya. Nakisabay siya sa mga fans ng Barcelona. Pag-uwi niya, nagtrabaho agad siya. May naghihintay sa tulong nila kaya hindi siya pwedeng magpahinga. Sa kabilang banda naman, hindi rin mawala ang ngiti ni Giselle nung matapos nila ang kanilang last song. Sumulyap siya kung nasan si Adonis. Nakita niya itong sumasayaw din. Iba talaga palagi ang crowd sa Pilipinas. Isang linggo pa, bago siya makabalik sa bahay niya sa village. Katulad ng inaasahan niya, nandun ang lalaki ngunit ito naman ang nag-imbita sa bahay nito. Hindi niya akalain na mas maganda ang loob ng bahay nito kaysa sa kanya. Pero ayaw niyang tumira dito. Nag-enjoy ka ba sa concert namin? Tanong niya sa lalaki pagkabigay niya ng grapes. Masaya. First time kong dumalo sa concert pero maingay pala no. May nakausap rin akong babae ron, fan mo raw siya. Matagal na. Ang dami niyang binida tungkol sa'yo. Pinantayan niya ang mukha nito. Halos ilang dipa na lang ang layo ng mukha nilang dalawa. Ano mga sinabi niya? Nanlaki ang mga mata niya nang ilapit pa nito ang mukha sa kanya. Hinalikan nito ang balikat niya. Halos maduling siya. Mali yatang ginawa pa niya ito. Oh my God! Love? Napatalon silang dalawa ni Adonis dahil sa malakas na sigaw. Mabilis niyang naitulak ang lalaki palayo sa kanya. Nahulog ito sa sofa.
Nang lumingon siya sa pinto, nakita niya isang magandang babaeng nakatakip ng kanyang bibig. Naguluhan siya kung sino ang tinawag nitong love. Iisipin niya sanang si Adonis kundi lang may isang matangkad na lalaking lumapit dito para daluhan. Narinig niya ang pagdaing ni Adonis kaya bumalik ang tingin niya dito. Mabilis niyang nilapitan para tulungan. Hawak nito ang kanyang balakang noong bumalik sa pagkakaupo. Naiwan ang utak ko sa upuan. Ang lakas ng tulak mo. Ngumiwi siya habang hawak ang braso nito. Hindi niya sinasadya kung hindi lang siya nagulat. Nagulat ako. Ganun talaga ako minsan eh. Sorry, okay? Ngumiti ito pero kalaunan na yung umuwi. Adonis? Paano mo nakilala si Giselle? Paano siya napunta dito sa bahay niyo? Kilala mo ba siya? Lumingon siya sa babaeng halos kuminang ang muka habang nasa harap niya. Nice to meet you. Matamis niyang bate. Nilahad niya ang kamay sa harap nito. Noong abutin nito ang kamay niya, naramdaman niya ang panginginig doon. Mahina siyang natawa noong paghahampasin nito ang lalaking katabi. Nilingon niya si Adonis para ito ang magpaliwanag. Tumikim ito bago umayos ng upo. Mag-asawa silang dalawa. Tapos siya si Anika, fan mo. Yung katabi niya si Paul, asawa niya. Huwag ka nang magulat kung ba't ganyan na reaksyon niya nung makita ka. Hindi ko alam kung anong ginagawa ng mga yan dito. Bakit pala kayo napadalaw? Kapag kuwan, ay tanong ni Adonis sa dalawang bisita. Hindi pinansin ng babae ang tanong ni Adonis. Hindi nito maalis ang tingin sa kanya at parang kumikinang talaga ang mata ng dalaga. Miss Giselle, paano mo nakilala si Adonis? Hindi ba busy ka sa world tour nyo? Hindi ko talaga akalain na nandito ka sa bahay niya. Samantalang sa cellphone lang kita nakikita. Diyan lang ako nakatira sa tapat ng bahay niya. Tumatambay lang ako dito sa bahay ni Adonis kasi magkaibigan kaming dalawa. Natatawang paliwanag niya. Nanlaki ang mga mata nito. Nandito ka lang pala sa village nakatira. Sana dito na rin ako. I'm a huge fan. Hindi ko talaga akalain na makikita kita dito. Thank you. Matagal niyang nakausap si Anika. Si Adonis naman ay kinausap ang kanyang kaibigan na asawa ni Anika. Mukhang may sadya talaga ang dalawa sa pagpunta nila dito. You know me too well. Tuwang-tuwang sabi niya. Mas kilala mo nga yata ako kesa sa sarili ko. Nahihiyang umiling ang babae sa kanya. Hindi naman. Ganito lang talaga ako kasi idol kita. Pwede ba kitang kunin na ninang ng anak ko? Malapit na ako manganak. Tumango siya. Oo naman. Sabihin mo lang sa akin kung kailan para makadalo ako. Busy kasi kami ngayon sa world tour namin. Baka pagkatapos ito, hectic na rin ang schedule ko. Oo nga. Kaya mag-iingat ka palagi sa kaalagaan mo yung sarili mo. Natutuwa talaga siyang makasama ito. Pagkatapos ng araw na yun, minsan, nagpapadala ito ng pagkain sa kanya. Napapabusangot na lang si Adonis sa tuwing dadalhan siya nito ng pagkain pero tapos na siyang kumain. Ngayong araw magkasama naman sila ng lalaki. Katatapos lang ng photoshoot niya, pag uwi, ito ang kasama niya. Giselle, may pupuntahan ka ba? Agad siyang umiling. Matutulog lang ako, bakit? May bala ka bang yayain ako sa date? Naalala mo si Drake, yung kaibigan ko. Nakilala mo siya, di ba noon? Nung sinama kita sa bahay ni Patreon? Siya yung lalaking busy sa laptop niya. Ikakasal na siya sa susunod na araw. Pinipilit kasi ako ni Lira na imbitahin ka dahil gusto ka nila makita. Fan mo rin si Jasmine, pero hindi naman kita pipilitin kung gusto mo lang. Ihahatid kita sa venue, susunduin kita para hindi mo isipin yon. Crowded ba? Usisa niya dahil pag maraming tao, hindi siya pwede. Umiling ito. Hindi kita hahayaang pumunta kung maraming tao. Mga kaibigan ni Jasmine at asawa ng kaibigan ko. Baka nandun din yung mga girlfriend. Hindi kasi sila nag-imbita ng maraming tao kasi hindi naman kailangan nun. Baka mapano lang kasi nga buntis. Lalo pa at bantay sarado sila sa mga asawa nila.
Siguro hindi lalampas sa 20 ang tao. Konti pa yun. Kasama yung asawa ni Paul, si Anika? Oo naman, syempre kasama siya. Close na agad kayo ni Anika. Nagkakilala lang kayo noong isang buwan eh. Hindi talaga yun mahirap pakisamahan, lalo na kung mabait sa kanya. Magkakilala rin silang dalawa ni Hazel dahil nga magkaibigan na magiging asawa niya at asawa nito. Umagri siya. Palagi niya akong dinadalaw. Nagpapadala pa ng pagkain para hindi ako magutom. Mahal ko na agad siya. Sorry ka, may Paul na siya. Pero ako, ayos lang na mahalin mo. Single, all for you. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay kumindat siya. Nilapitan niya ang lalaki at pabiro niyang sinuntok ang balikat nito. Pupunta ako pero sunduin mo lang ako ah. Ihatid mo rin ako pa uwi kasi sa iyo ako sasabay. Hindi ako pwedeng mag-commute, alam mo naman. At your service, ma'am. Maaasahan mo ko para alagaan ka. Sumaludo pa ito sa kanya. Tinulak niya ito sa likod dahil sa kabaliwan nito. See you. Kumaway siya nung umalis ito. Kinabukasan, katulad ng pinag-usapan nila, sinundo siya ng lalaki sa bahay niya. Sabay silang pumunta sa venue at hindi iyon kalayuan sa bahay nila kaya hindi matagal ang biyahe. Nang dumating sila, agad siyang hinarang mula sa pinto dahil bawal ang lalaki sa loob. Adonis, ba't ka nandito? Nagtago siya sa likod ng lalaki. Noong marinig ang mga boses ng mga babae. Bawal ang lalaki dito. Akala ko ba may hinanda rin kayong party para kay Drake? Bawal kang pumasok dito kasi off limits. Nagulat siya noong hilahin siya nito patungo sa harap. Biglang tumahimik ang paligid at parang may dumaang anghel. Hindi niya alam kung anong gagawin niya o kung may dapat ba siyang sabihin. Hi. Hinatid ako ni Adonis kaya nandito ako. Nahihiyang bati niya. Anika! It's Giselle! Bilisan mo! Sigaw ng babae sa harap niya. Mabilis namang lumitaw si Anika sa harap niya. Agad itong yumakap sa braso niya. Naroon muli sa labi nito ang matamis ng ngiti. Sumulyap siya kay Adonis habang papalayo siya. Kumindat ito pagkatapos kumaway. Mabuti nakapunta ka. Hindi ko talaga inaasahan na pupunta ka. Alam ko naman busy ka. Masayang sabi nito. Wala naman akong ginagawa kaya pumayag na ako. Mabuti na lang, tumabay si Adonis kaya nandito ako ngayon. Sorry pero sino pala si Hazel? Sa dami kasi ng kilala niya, nakalimutan niya na kung sino si Hazel. Tumingin siya sa babaeng nasa unahan noong tumawa ito. Ay sorry, hindi pa pala ako nakakapagpakilala sa'yo. Ako si Hazel, asawa ni Hover. Ikaw ang special guest namin. Siguradong matutuwa si Jasmine kapag nakita ka niya. Katulad namin, fan rin siya ng Barcelona. Halos lahat kami dito ay gusto kayo. Masayang sabi naman ni Hazel. Ipapakilala ka muna namin sa kanila. Huwag kang ma-OP sa amin ha. Nilapitan nila ang isang babaeng maikli ang buhok. Ito si Fiona, asawa ni Anthony. Ito yung leader ng grupo dahil siya yung unang ikinasal. Pakilala ni Anika. Nakipagbeso siya kay Fiona. Sunod nilang nilapitan ng babaeng blonde. I'm Lyra, asawa ni Patreon. Hindi mo pa siguro ako nakita sa bahay? Palagi din kasi akong wala doon. Kung nandun man ako, for sure, wala ka sa bahay mo. Napatango siya, kaya pala nakita niya ang picture nito sa loob ng bahay nila Patreon. At totoong maganda ito sa personal. Sunod nilang pinuntahan ng magkamukhang dalawang babae. Ito naman yung kambal. Kayo na magpakilala, nakakapagod. Nagtawanan silang lahat. Napaka-hyper kasi talaga ni Anika kahit buntis. I'm Janelle. Wala ako may papakilalang asawa sa'yo. Natatawang pakilala ng isa sa kambal. Mahaba ang buhok niya hanggang bewang. Sunod namang pumunta sa harapan niya ang kamukha nitong above the shoulder ang brown na buhok. I'm Shelo, single din. Nice to meet you all. Magiliw niyang sambit. Pagkatapos nilang magpakilala sa isa't isa, tumulong na siya sa pag-aayos ng mga balloons at mga designs. Hindi siya na-OP dahil madali niyang nakasundo ang lahat. Nang dumating si Jasmine, mas nag-enjoy sila. Nagkaroon pa ng maliit na program
at nagdesisyon rin na magbigay ng mga mensahe. Kahit hindi siya iyakin, nadadala siya sa luha ng mga kasama niya. Ngayon lang nila nakilala ang iba sa kanila, pero halatang mabait silang lahat. Lalo na sa kanya. Masaya siyang pinili niyang dumalo dito kesa buong maghapong natulog sa bahay. Alam mo bang, sinadya ko talagang ikaw makasalo ng bulaklak ko noong kasal ko? Kasi alam kong deserve mo si Drake. Deserve niyo ang isa't isa. Isa ako sa pinaka-excited para sa inyong dalawa. Masaya ako para sa'yo dahil finally, kasal mo na bukas. Dagdag pa ni Hazel habang humahagulhol. Nang matapos ito, niyakap siya ni Jasmine. Sumunod namang nagsalita si Fiona. Natandaan niya ang mga pangalan nila dahil excited itong nagpakilala sa kanya kanina. Hiningi pa nito ang fan sign niya. So, hindi tayo masyadong close katulad yun ni Hazel pero masaya ako ngayon para sa'yo. Noon, topic lang namin kayo dalawa ni Drake. Mahilig kami sa chismis ng asawa ko eh. Sabi niya sa akin kung gaano ka kabuting kaibigan. Alam kong magiging masaya ka sa kanya. Kapag kailangan mo ng tulong, huwag kang mahihiyang lapitan kami. Kapag pinaiyak ka ni Drake, sabihin mo sa akin para may kasama kang sapakin siya. Tayo mga babae kasi dapat inaalagaan tayo at minamahal. Katulad ng pagmamahal na binibigay natin sa kanila. Hindi ko yan makakalimutan. Hahanapin agad kita. Sagot naman sa kanya ni Jasmine. Tumayo siya. Lahat ng babae na patingin sa kanya. Kinuha niya ang mic para magbigay ng mensahe. Tumikim siya bago magsimula. Ngayon lang siya kinabahan kahit na sanay na siyang humarap sa maraming tao. Ako na ang sunod. Bihira lang akong dumalo sa ganito pero masaya akong kasama ko kayo ngayong gabi. Sabi sa akin ni Drake na idol mo raw ako. Yun ang nagtulak sa akin para dumalo sa bridal shower mo. May isang lalaki rin dyan na pinilit akong pumunta para raw sa magiging asawa ng kaibigan niya. Naalala niya si Adonis. Katulad ng sinabi nila, alam ko nasa tamang tao ka rin. Nakita ko si Drake ng ilang beses. Mabait talaga siya. Pero alam kong kaya rin niyang makipagpatayan para ipaglaban ka. Huwag kang matakot about doon. Sa bawat pagtingin niya sa'yo, alam kong puno ng pagmamahal yon. Hindi si Drake yan kapag sinaktan ka niya. Kasi tingin pa lang, alam kong mahal na mahal ka nun. Kahit sa tingin pa lang makikita mo na kumatino ang lalaki. At masaya ako makadalo dito. Congratulations in advance, Jasmine. Ito ang mismong tumayo at sinalubong niya ito ng isang mahigpit na yakap. Nung sumunod sa kanya si Lyra, tumahimik ulit sila. Isang madamdaming mensahe ang ibinigay nito para sa ikakasal bukas. Nagtawanan sila sa mga sinabi ni Lyra. Mabilis lang talaga ang panahon. Baka sa susunod, may anak na talaga ito. Pagkaupo ni Lyra, sakto namang dumating ang kapatid ni Jasmine para magbigay ng mensahe. Pinunasan niya ang namumuong luha sa madamdaming mensahe ng kapatid ni Jasmine. Wala siyang kapatid kaya sigurado siyang hindi niya mararanasan ito. Pagkatapos ng message giving, nagsimula na ang tsikahan. Sa kanya pinakamaraming tanong dahil minsan lang raw siya makita ng mga ito. Pero sa tingin niya, mapapadalas na ang pagkikita nila. Napatingin siya sa kanyang phone nung makitang may tumatawag. Nagpaalam siya saglit para sagutin ito. Hello, Adonis? Hi, Giselle. Si Sancho to. Lasing na kasi si Adonis. Hindi nakaligtas sa mga kaibigan namin. Alam mo naman ito, palaban. Ayos lang ba kung sunduin mo siya? Pasensya na. Hindi ko siya may hahatid. May emergency kasi. Hihintayin ko pa sundo ng iba. Huminga siya ng malalim. Tulog na ba siya? Bagsak na. Napasabak sa inuman. Bukas na ito magigising. Basta, pag kung ano-ano ginawa niya, sapakin mo na lang para makatulog. Tumango siya kahit hindi ito nakikita ng lalaki. Sige, pupunta ako dyan. Anong floor kayo? Sa 4th floor. 36 ha? Room 36.
Salamat. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, kinalabit niya si Fiona. Agad naman itong napalingon sa kanya. Aalis na siguro ako. Kailangan ko sunduin si Adonis, lasing na raw kasi. Ihahatid ko na siya pauwi. Tumayo ito. Samahan na kita kay Jasmine para makapagpaalam ka. Pati ba yung asawa ko lasing na rin? Mahina yung uminom. Hindi ko natanong pero siguro lasing na rin. Mukhang problemado nga si Sancho nung tumawag sa akin eh. Pupunta ka ba bukas sa kasal? Umiling siya. Hindi ako pwede. May interview kami. Pagkatapos nun may photoshoot. Kaya matutulog na ako para pag-uwi para fresh bukas. Palagi ka namang fresh eh. Dagdag pa nito. Paglapit nila kay Jasmine, agad siyang nagpaalam. Nagpaalam na rin siya sa lahat ng nandoon. Gusto niya pang magstay pero kailangan niyang umalis. Ingat kayo ni Adonis ha. Kumaway siya bago niya isinara ang pinto. Sumakay siya sa elevator at pinuntahan ang room number na sinabi ng lalaki. Isang doorbell pa lang niya, bumukas na ang pinto. Ngumiti sa kanya si Sancho. Agad siyang giniyan nito sa loob. Pagpasok pa lang niya, halatang lasing na nga ang magkakaibigan. Halos lahat sila bagsak. Si Sancho na lang at Drake ang gising at mukhang hindi ito uminom. Nilapitan niya si Adonis. Sinubukan niyang tapikin ang mukha nito pero tulog na tulog ito. Tutulungan na kita sa kanya. Magkasama nilang inalalayan ni Sancho ang lalaki pababa. Pagkatapos nitong maisakay ang kaibigan niya, inayos niya na rin ang sarili bago nagpaalam na umalis. Pagdating niya sa bahay nito, hirap na hirap siyang alalayan nito. Last step, Adonis. Narinig niya ang pag-ungot nito. Nang makapasok sila sa loob ng kabahayan, agad niyang hiniga ito sa sofa. Tinanggal niya ang sapatos, kumuha rin siya ng basang bimpo para punasan ito. Pinalitan niya ang damit at ang pantalon. Napadasal pa siya sa maraming santo habang ginagawa niya yon. Mabuti na lang at natapos niya. Umakyat siya sa taas para kumuha ng kumot nito at bagong damit. Napabuntong hininga na lang siya nung matapos niya at masigurong maayos na itong makakatulog. Ang hirap pala mag-alaga ng lasing. First time kong gawin to. Masama niyang tiningnan ng lalaking parang anghel na natutulog. Sabi mo, ihahatid mo ako pauwi. Pero ikaw pa ang naglasing ngayon. Pasalamat ka, kaibigan kita. Kung hindi, hahayaan kitang ganun. Patutulugin kita sa labas. Napabusangot lamang siya noong mahina itong dumaing. Umakyat siya sa kwarto nito at doon pinatulog. Paghiga pa lamang niya, ay agad siyang hinila ng antok. Kinabukasan, nagising siyang napakabuti ng pakiramdam. Muntik pa siyang mahulog sa kama nung makita niya nakatayo ang lalaki sa pinto. Ano ginagawa mo dyan? Kanina ka pa ba? Gulat niyang tanong. Suot pa rin ito ang damit na pinalit niya. Napalunok siya nung nakitang hindi pa nga ito naka-shorts. Tanging mahabang jersey lang ang suot nito. Bahay ko to. Obviously, ang tanong ko, ba't nakatayo ka dyan? Pinagmamasdan mo ba ako matulog? Tumikim ito pagkatapos umayos ng tayo. Hindi kita pinagmamasdan. Salamat pala sa pag-aalaga sa akin. Babawi na lang ako sa'yo. Ngumuso siya. May world tour kami sa susunod na mga araw. Next month pa magiging vacant ako. Kaya magpaalam ka na sa akin. Kung babawi ka rin, hindi pwede ngayon. Dahil pupunta ka pa sa kasal ng kaibigan mo. Pagkatapos ba ng world tour mo, dito ka pa rin uuwi? Umiling siya. Nakita niya agad ang pagbabago ng itsura nito. Sa BGC na ako titira. Mas madali para sa akin kapag may trabaho ako. Bakit ayaw mo dito? Maganda naman dito, malayo sa paparazzi. Kung pagbabasehan, mas safe dito kaysa dun sa BGC. Tumayo siya habang nakabalot ang kumot nito sa kanya. Sinabi ko na sa'yo magpaalam ka na sa akin kasi matagal mo talaga akong hindi makikita. Busy ako sa mga susunod pang mga araw. Pasalamat na lang talaga binisita pa kita dito. Lugi itong bumalik sa pagkakasandal sa pinto. Hindi ako magpapaalam. Alam kong babalik ka rin naman sa akin. Tumango siya. Okay, ikaw ang bahala.
Hindi nga ito nagpaalam sa kanya. Kaya nung umalis siya, wala siyang nakitang kahit anino nito. Ang lumbay mo ngayon, Giselle, may sakit ka ba? Bumalik siya sa realidad noong marinig ang boses ng manager niya. Ayos lang ako. Medyo masakit lang ang ulo, siguro jet lag. Magpapahinga muna ako. Pinigilan siya nito, kaya nagtatanong ang mga matang. Tiningnan niya ito. May interview kayo mamaya, kaya bumalik ka kaagad. Kailangan mong mag-ayos. Sabihan mo rin yung tatlong, huwag kumain ng marami. I-maintain niyo ang figure niyo. Lalo na ikaw, ang lungkot na itsura mo. Agad siyang tumango. Nagbago tuloy ang isip niya at mas gusto niyang kumain kaysa matulog. Noong umalis si Giselle, sinubsob naman ni Adonis ang sarili niya sa trabaho. Sunod-sunod na naging operation nila. Dahil busy ang kaibigan niya, kinuha niya ibang trabaho ng mga ito para makapag-focus sa pamilya nila. Kaya nakakalimutan niyang bumuo ng pamilya dahil sa tingin niya, kailangan pa ng mga ito ng tagasalo sa trabaho nila. Wala ka bang balak na sundan ang bebe mo dun sa ibang bansa? Para kang broken kahit wala kang label. Hindi ka nun lalambingin. Binato niya ng lapis si Sancho dahil sa pang-aasar nito. Naisip niya rin kasing sundan si Giselle sa ibang bansa. Pero busy siya kaya hindi pa ngayon. Siguro sa susunod para matagal niya itong makasama. Ang sipag naman ni Adonis. Inis niyang nilingon si Sancho. Trespassing talaga sila magkakaibigan sa bahay ng isa't isa. Anong nakain mo at ako ang ginugulo mo? Asik niya. Nasara ko na yung case si Senator. Nanalo ako kanina sa court. Salamat sa tulong mo pare. Malaya na rin yung maid na kinidnap nila para kunwari sa kanya mapunta ang sisi. May lead na rin sa pumatay. Hinahanap na sila ngayon. May ngiting umukit sa labi niya. Expected niya na mananalo si Sancho. Halimaw sa korte ang lalaki at hindi ito pumapayag na matalo. Parang saan pang binansagan itong best lawyer in town. Bili mo ako ng beer. Utos niya. Mahina niyang sinuntok ang tagiliran nito. Ilang araw na akong walang tulog dahil sa mga ginagawa ko. Baka bukas mahanap ko ng pumatay nun. Kulang lang yan sa lambing ni Giselle. Tapusin mo na yan at pagkatapos pumunta ka na ibang bansa. Baka may makilala siya ibang lalaki doon ipagpalit ka. Hindi yan madadaan sa beer lang. Tinuloy niya ang pagtatrabaho para magkapera. Pinaalis niya si Sancho, pero dahil kaibigan niya to, hindi ito nakinig sa kanya. Sa kabilang banda, si Giselle naman ay sobrang busy din. Minsan, ay late na silang kumain. Ganito ang routine nila kapag nasa ibang bansa, dahil maraming ginagawa. Katatapos lang ulit ng panibago nilang kanta, dito sa concert nila sa Canada. Adonis? Gulat na usal niya nung makita ito sa backstage. Agad itong lumapit sa kanya. Nakasuot ito ng hoodie, sombrero at mask para takpan ang mukha nito. Ngunit dahil kilala niya ito, kahit pa nakatalikod sa kanya, alam niya kung sino ito. Anong ginagawa mo dito sa Canada? Paano ka nakapasok dito sa backstage? Bawal dito ang non-employee. Aniya. Surprise! Umakto itong may tinapong konfetti sa hangin. Assistant ako ng manager mo. May sakit siya ngayon kaya akong kasama nyo. Hindi ka ba masayang nandito ako? Walang sakit si Rochelle. Nandito siya kasama ko kanina. Ayos naman siya. Hindi rin niya sinabi sa akin may assistant manager siya. Giit naman ang dalaga. Pinakita nito ang oras sa kanya. Pumunta ka na sa dressing room. Malapit na mag-start ang sunod niyong kanta. Huwag ka na makulit. Ako ang manager mo kaya dapat sundin mo ko. Dapat ngumiti ka rin. Hindi maganda kapag peke ang ngiti. Huwag mo ako masyadong mamiss baby. Napasinghal ito. Asa ka namang miss kita? Lumapit sa kanila si Angela, isa sa mga kasamahan niya. Giselle, sino yung kausap mo? Kanina pa kita hinahanap. Assistant manager ni Rochelle. Biglaan raw kasi nagkasakit. Hello sir. Akala ko kung sinong artista. Mag-iisip na tuloy ako magkaroon ng non-showbiz boyfriend. Bakit siya nakamask? Biro nito. Narinig niyang tumikim ang lalaki, kaya bumalik ang tingin niya dito.
Sensitive lang ako sa amoy, kaya nagmask ako. Malapit na matapos ang break nyo, bilisan nyo na. Naghihintay na yung buong team sa loob. Tinulungan ni Adonis sa pag-aayos sa mga babae at siya rin ang nag-assist. Sinabi niya rin ang mga paalala, lalo na kay Giselle. Sigurado siyang ito ang pinakamaganda sa kanila. Noong makaakyat ulit ang mga ito sa stage para sa sunod na kanta, hindi niya maiwasang pagmasdan ito mula sa monitor. Naalala niya kung ano ang ginawa niya para pumunta dito, para lang maging assistant manager, nang hindi niya alam ang tungkol doon. Si Giselle talaga yung babae na, kahit hindi niya ginagawa, ay gagawin niya para dito. Kilala kita. Anong ginagawa mo dito? Napakamot siya sa harap ng manager ni Giselle. Pwede mo ba akong maging assistant manager kahit isang linggo lang? Babayaran kita. Bakit naman ako papayag? Career ni Giselle ang nakasalalay dito. Priority ko ang alaga ko. Kahit kilala ka niya, hindi ako papayag. Umalis ka sa harapan ko. Binabalaan din kita na hindi kita gusto para sa kanya. Ngayon lang nahahati ang oras ni Giselle nung pumasok ka sa buhay niya. Hindi ako papayag na masayang rin ang pinaghirapan ko dahil sa'yo. Inis nitong sabi nang may pagbabanta. Kumunot ang noo niya. Sa tingin mo ba ipapahama ko si Giselle? Gusto ko lang na makita siya. Pwede mo bang sabihin sa akin? Kung hindi, ayos lang yun. Hindi ko alam na ganito pala ang ugali mo. Iniisip ko palang na ganito ang nakakasama niya, nag-aalala na ako. Nanlaki ang mga mata niya noong sapakin siya ng babae. Mas nagalit ito sa kanya dahil sa sinabi niya. Pero totoo naman, walang masama sa sinabi niya. Napabuntong hininga na lamang siya. Hinawakan niya ang pisngi. Kaya siya nagsuot ng mask para takpan ang sugat na yon. Dahil baka mag-alala pa sa kanyang babae. But worth it naman. Kasi nakasama niya ito kahit isang araw lang. Successful na tapos ang concert nila. Hindi ka pa nagpapakilala sa amin. Napalingon siya sa babaeng nasa unahan. Gail ang pangalan nito kung di siya nagkakamali. Tumikim siya. I'm Adonis Castillon. Walang gaanong kaspesyal sa buhay ko kung magtatanong man kayo. Paano mo nakilala si Miss Rochelle? Usisa pa ni Pearl. Nagkibit balikat siya. Kilala namin ng isa't isa. Wala naman siguro masama doon? Umiling ang mga ito. Sa kabilang banda, hindi kumbinsido si Giselle kung naniniwala man ang mga kasama niya agad kay Adonis. Iba siya. Mas matagal niya itong kilala kaysa sa tatlo. Pumasok rin sa isip niyang maaaring siya ang dahilan, ngunit ayaw niyang tanggapin sa sarili niya. Pagkatapos nilang mahatid sa hotel para magpahinga, hindi na niya nakita ang pagbalik ng lalaki. Kinabukasan, pangalawang araw ng kanilang tour, excited siyang bumangon para makita ito. Magkaibigan naman sila at natutuwa lang siya na nag-effort nga ito. Napuno ng dismaya ang dibdib niya noong makita si Miss Rochelle na bumalik na ito. Ito pa naman ang pinakamasungit sa lahat. Mabait lang talaga ito kapag nasa harap ng kamera. Masayang natapos ang concert nila. Yung saya na nararamdaman niya, higit pa sa dalang tuwa ng mga fans. Pag-uwi niya at pagkatapos niya magpalit, lumabas agad siya at nag-doorbell sa bahay ni Adonis. Aalis na sana siya nang saktong lumabas ito mula sa kabilang bahay. Mukhang nagulat pa ito noong makita siyang nakatayo mula sa labas ng bahay sa tabi. Umalis ka kaagad kagabi? Akala ko ba manager ka namin? Hindi ka nagpaalam, kahit man lang sa akin. Akala ko pa naman pinuntahan mo ko. Tinawanan siya nito, naging dahilan ng pagsingkit ng mga mata niya. Ba't ka tumatawa? Mukha ba akong clown? May pagsusungit niyang tanong. Really? Kilala mo ba ang may-ari ng bahay na yan? Nagkamali ka yata ng pinuntahan. Ako lang naman siguro ang lalaking gusto mo makita dito sa Canada. Nanlaki ang mata niya. Dahil doon, mabilis siyang lumapit sa lalaki. Para siyang tinakasan ng sarili niyang dugo at napunta lahat yun sa mukha niya. Nag-iinit ito dahil sa hiya.
Akala ko dito ka tumira. Fake news naman pala yung nakuha ko. Nakakahiya tuloy kung bumukas yan tas hinahanap kita sa kanila. Lumapit siya dito at kumapit sa braso nito. Parang gusto niyang lumubog sa lupa dahil sa hiya. Umalis na tayo dito dahil baka dumating na yung may-ari at baka ipakulong ka. Mabilis siyang sumunod noong naglakad dito palayo sa bahay. Hinahanap kasi kita. Hindi ka na bumalik pagkatapos ng concert namin. Mabuti na lang sinabi sa akin ni Lyra na nandito ka pa raw sa Canada. Pagkatapos mo kong puntahan, aalis ka ng walang paalam. Pinakita nito ang cellphone niya. Sana tinawagan mo ako para nasundo kita. Mas lalo siyang nahiya dahil hindi niya naisip yun. Nawala sa isip kong may number ka sa akin. Hinanap mo pala ako? Bumalik na si Rochelle kaya umalis na ako. Baka makagulo lang ako sa inyo. Mas gusto pa nga ako nung kasama mo kaysa sa totoong manager niyo. Palitan ko na lang kaya talaga siya. Pinag-cross niya ang kanyang mga braso. Gusto mo lang naman kasama yung tatlo, kaya gusto mong palitan yung manager namin. Hindi mo pa diniretso. Hindi mo nga kilala ang mga yun. Ba't ka ba nagagalit? Nagsiselos ka ba? Tinuro niya ang kanyang sarili at naningkit ang mga mata. Ako? Nagagalit? Magsiselos? Bakit naman ako magagalit? Sa ganda kong to, magsiselos ako? Nanlaki ang mga mata niya noong akbayan siya nito. Nilipat nito ang dala niyang sombrero sa kanya bago siya hinila sa malapit na 24/7 store. Kapag ako pinagkaguluhan ng tao dito, ako mismo ang hahanap sa'yo para pagbayarin ka. Konti lang ang tao ngayon. Malamig kasi sa labas. Hindi ka naman nila makikilala. Huwag ka lang maingay. Tumayo silang dalawa sa harap ng ice cream stand. Sabay silang pumili at bumili sila ng marami para may dalhin sa labas. Hawak nito ang plastic habang nakaakbay sa kanya. Spoiled talaga ako sa'yo, no? Tinaasan siya nito ng kilay. Ako lang ang palagi mong kasama kaya nasasabi mo yan. Hindi mo nga ako naalala nung nasa Pilipinas ako. Kung di pa ako sumunod baka nakalimutan mo na ako. Kinurot niya ang pisngi nito habang tumatawa. Ang pangit mo magtampo. Siyempre busy akong tuparin yung mga pangarap ko. Alam mo bang may pangarap din ako kaya ako pumunta dito? Natigilan siyang hinarap ito. Ano? Tumigil ito sa paglalakad. Hinarap siya at hinawakan ito ang mukha niya. Naunahan ng malakas sa tibok ng puso na parang kakawala na sa dibdib niya. Masaya na ako na pagmasdan ng mga kaibigan ko nagpapakasal na. Kasi sabi ko sa sarili ko, mahihirapan akong hanapin yung babaeng mamahalin ko. Hindi ko alam. Nasa malapit lang pala kaya hindi ko makita. Tinitigan niya ito sa mga mata. Sumunod ako dito kasi gusto kong sabihin to. Gusto kong sabihin kung ano ang nararamdaman ko. Hindi ko na kaya maghintay pa na pagbalik mo sa Pilipinas. Gusto kita, Adonis. Buong tapang niyang sabi. Natigilan ito at bumakas ang gulat sa mukha nito. Napasubsob siya sa dibdib nito. Rinig na rinig niya ang malakas na tibok ng puso nito katulad niya. Mahal kita, Giselle. Hindi ako seryosong tao pero para sa'yo, magseseryoso talaga ako. Naramdaman niya ang paghalik nito sa kanyang buhok. May paparazzi. Takpan mo mukha mo. Kapag sinabi kong takbo, tatakbo tayo. Tumango siya. Inayos nito ang sombrero sa ulo niya para hindi siya makita. Hinawakan nito ang kamay niya. Go! Sabay silang tumakbong dalawa habang magkahawak kamay. Nang masiguro nilang wala ng paparazzi na humahabol sa kanila, nagtawanan silang dalawa. Pinunasan nito ang mukha niya. Dahil magkasama silang dalawa sa Canada, sumama ulit ito sa kanya sa London. Kaya naman hindi sila mapaghiwalay, ngunit kailangan nila mag-ingat sa mga mata ng paparazzi. Pagkatapos ng tour niya sa Vegas, uuwi na ako sa Pilipinas. Sumandal siya sa balikat nito. May 2 pa akong tour pagkatapos ng Vegas. Sa susunod na buwan pa ako makakauwi. Sinuklay nito ang buhok niya. That's fine. Hihintayin kita.
Kahit gusto kong samahan ka, may kailangan pa akong tapusin na trabaho doon. Alam mo bang napapagalitan ako ni Miss Rochelle nung isang araw? Dahil may nakita siyang picture natin? Siguro, magdiriwang yun kapag nalaman niya umuwi ka na sa Pilipinas. Hindi ko rin alam pero noon pa man mainit na ang dugo niya sa akin. Pero mas kumukulo ang dugo ko sa kanya. Malapit na. Malapit na talaga siyang bumingo sa akin. Mabuti nga kung sa akin lang. Pero nung isang araw, pinagalitan niya rin si Pearl. At talagang hindi na normal ang ginagawa niya sa amin. Kapag sinaktan ka niya, sabihin mo sa akin pupuntahan kita agad. Parang ang bilis ng panahon para sa kanilang dalawa. Dahil nung matapos ang tour ng grupo nila, alam niyang uuwi na ito. Goodbye, Adonis. Mahigpit niya itong niyakap ng huling beses. Hindi niya ito pwedeng samahan sa airport dahil makikilala siya roon. Ingat ka palagi. Sinuklian nito ang yakap niya. Nang bumitaw siya, nagpaalam na rin itong aalis. Hindi pala madali ang isang buwan pero nakaya nila. Pauwi na ngayon si Giselle. Kaya hinihintay ito ni Adonis sa bahay nito para sorpresahin. Kasama niya ang kaibigan niya at ang mga kaibigang babae na nagpresentang tulungan siya sa pag-aayos. Hindi mo ba susunduin si Giselle sa airport? Baka umasa siyang susunduin mo pero nandito ka. Hindi na nagpasundo sa akin si Giselle dahil may service naman daw sila. Malapit na yun kaya bilisan na natin. Naglagay siya ng magkahalong black at golden na lobo. Ang iba, ang naka-assign para magluto, kaya busy rin sila sa kusina. Nang matapos sila, saktong nakatanggap siya ng mensahe kay Giselle. Malapit na raw ito. Agad nagkanya-kanyang pwesto ang mga bisita na siya naman ay pumunta sa labas. May hawak siyang buki ng bulaklak. Welcome home. Salubong niya rito at niyakap ito ng mahigpit. I miss you. Napangiti siya habang pinagmamasdan nitong natuwa sa binigay niyang bulaklak. Ilang buwan niyang hindi nakita ito. Pati ang ngiti nito sa personal. Umakbay siya dito bago giniya papasok sa bahay. Kung saan nakahanda ang sorpresang nag-aabang sa kanyang pagbalik. Thank you, Adonis. Hindi naman bago para sa akin ang ganito. Pero ito ang pinaka-special sa lahat ng surprise party na hinanda para sa akin. I'm glad na gustuhan mo. Hindi ako sanay sa mga sorpresa. Mabuti na lang tinulungan nila ako. Humilig ito sa kanyang balikat. Sabay nilang pinagmasdan na magandang tanawin mula sa terrace ng bahay niya. Lumipas ang isang buwan, naging busy ulit silang dalawa. Pinag-aaralan niya ang panibago nilang misyon. Laman ka ng mga news at articles. Pare, ibang klase ka. Usap-usapan pa rin kung bakit kayo nakikitang magkasama ni Giselle. Kung may relasyon ba kayo. May mga hindi nag-agree. Dahil paano na raw mga ship nila. Malaking gulo ang pinasok mo, pare. Diretsong pumasok si Patreon sa office niya. Pagkatapos, nilapag rito ang newspapers at iPad nito. Pati ang cellphone, pareho lahat ang headlines. Isang singer ng Barcelona ay may non-showbiz boyfriend. Anong mali doon? Totoo ko namang girlfriend si Giselle. Hindi sila ng singer na lalaking yun. Kaya ko rin kumanta. Mas maganda pa ang boses ko sa lalaking yun. Hindi lang talaga ako sumama sa ganyan. Sino man nagkalat niyan, magbabayad siya. Kahit pa gusto kong ipagsigawan sa buong mundo ng girlfriend ko siya, alam kong ayaw niya nun. Kailangan din namin ng privacy. Napahilamos ang kanyang kaibigan. Pare, sikat si Giselle. Hindi uso ang privacy sa kanila. Dahil kapag ganitong balita, kikita sila. Dapat alam mong mangyayari to. Sabihin mo na sa team na itrace kung sino man ang gumawa nito at kung kanino galing ang balitang ito. Puntahan mo na ang girlfriend mo. Tatawagan kita kapag may update na. Hindi siya nagdalawang isip na puntahan ito. Lumabas siya sa bahay ng kanyang kaibigan at tinakbo niya ang pagitan ng bahay nito at bahay ni Giselle. Nag-doorbell siya. Nagulat siya noong bumukas ang pinto at sinalubong siya ng yakap ng babae. Umiiyak ka ba? Malambing niyang tanong. Hindi masisira ang pinaghirapan mo. Dahil dito, hahanapin natin kung sino ang nag-upload ng mga picture na yon. Hindi ako papayag na hindi sila magbayad. Naiiyak ako kasi
Ang dami nilang masamang sinabi sa'yo. Hindi nila pwedeng sabihin yun. Sanay naman ako mabash o magkaroon ng ganito pero ikaw hindi. Tila may humaplo sa puso niya nang marinig ang sinabi nito. Wala akong pakialam kahit anong sabihin nila tungkol sa akin. Hindi ako masasaktan kung ano man ang sasabihin nila. Ikaw lang yung mahalaga sa akin. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Babantayan kita at ipagtatanggol. Sinamahan niya ang babae buong gabi. Dahil baka bigla itong umiyak ulit. Nagulat siya kinabukasan noong bumalik na ito sa dati nitong mood. Nakuha nito kung sino ang may pakana ng leak photos na yon. Sa kabilang banda, pagising ni Giselle, nakita niya ang phone ni Adonis na umiilaw. Ginala niya ang mata ngunit hindi niya nakita ang lalaki. Inabot niya yon. Aksidenteng nakita niya ang mensahe para dito. Buddy, nakita ko na kung kanino galing ang mga photos. Confirm yung manager ni Giselle yun. Kumuyom ang kamao niya dahil sa nabasa. Hindi siya papayag na palampasin ng walang hiyang ito ang ginawa niya. Bago sila bumalik ng Pilipinas, pinalitan nila ang manager nila. Galit na galit kasi si Angela at nagdesisyon silang palitan sa tulong niya. Gising ka na pala. Pasimple niyang binalik ang cellphone nito sa mesa. Oo. Siya nga pala, may pupuntahan ako mamaya. Magkita na lang siguro tayo mamayang gabi. Babalik din naman ako agad. Pagkatapos niya itong halikan, dumiretso siya sa CR para mag-ayos ng sarili. Kailangan niyang kumprontahin ang manager niya. Nagpaalam siya sa lalaking aalis siya at hindi na nagpahatid pa. Bakit ka nandito? Malamig na bungad sa kanya ni Miss Rochelle noong makasalubong niya ito sa parking lot ng company nila. Natawa siya dahil ito pa ang galit sa kanilang dalawa. Hindi ba dapat ikaw ang tinatanong mo niyan? Bakit mo ginawa yun? Kung ayaw mo sa akin, hindi ko ipipilit ang sarili ko. 3 taon kitang nakasama. Nagtiwala ako sa'yo. Tinulungan kita noon kasi sabi mo kailangan mo ng trabaho. Anong pinagsasabi mo? Wala na nga akong trabaho, di ba? Masaya ka na ba? Inis nitong tanong sa kanya. Huwag kang magkunwari. Alam kong ikaw ang nag-leak ng mga picture namin ni Adonis. Naging mabait kami sa iyong 4. Pero kung ituring mo kami para kaming laruan. Hinawakan nito ang braso niya. Nakipagsukatan ng tingin sa kanya ang babae. Anong ginagawa mo? Bitawan mo si Jessie. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang papalapit sa kanya si Anika. May hawak itong kamera. Mukhang naka-video. Anong ginagawa mo dito, Anika? Baka masaktan ka. Gulat niyang tanong sa babae. Wala kang pakialam kung anong gusto kong gawin sa kanya. Hindi ako natatakot sa'yo. Madiing sagot ni Miss Rochelle. Pumigla siya sa pagkakahawak nito hanggang sa tuluyan siyang mabitawan. Ikaw ang walang karapatan sa akin. Hindi mo ako pag-aari. Kundi rin dahil sa akin o sa amin ng Barcelona, wala kang perang makukuha. Pero hanggang sa pagiging manager lang namin ng trabaho mo. Hindi pati ang personal naming buhay. Hindi mo kami pwedeng utos-utusan. Nagulat siya nung dumapo ang palad dito sa kanyang pisngi. Napakiling pa siya dahil sa lakas ng sampal nito. Naramdaman niyang nagtatakang lumapit ito. Blanko niya itong tiningnan bago binalik ang sampal na binigay nito sa kanya. Uulitin ko, wala kang karapatan. Tumapang ka lang dahil may kakampi ka. Sigaw nito sa kanya. Kahit mag-isa ako. Hindi natapos ang kanyang sinasabi nung pumagitna sa kanila si Anika. Malakas nitong sinampal si Miss Rochelle. Ikaw talaga? Ang dami mong dada. Kung ipamukha ko kaya sa'yo kung gaano kaitim yung budhi mo. Palagi pa naman kitang pinupuri nun, pero ubod pala ng sama ang ugali mo. Hindi nila deserve ng isang katulad mo. Napasigaw siya nang bigla nitong tinulak si Anika. Sasaluhin niya sana ito dahil sa lakas ng pagkakatulak nito, ngunit pati siya ay nadala. Bumagsak silang dalawa, kasabay nun ng magkasabay na sigaw ng pangalan nila. Napatingin siya kay Anika noong dumaing ito. Kinabahan siya nung makitang may dugong dumadaloy sa hita nito.
Masyadong mabilis ang lahat ng pangyayari para sa kanya. Pagkalapit pa lang ni Paul, agad niyang binuhat ang asawa para dalhin sa ospital. Si Adonis naman ay tinulungan siya at noong masiguro nitong maayos na siya, saka nito hinarap si Miss Rochelle. Ngayon niya lang nakitang namumutla ito. Malamig siyang tiningnan ni Adonis. Kahit siya, ngayon niya lang nakita ang ganitong aura ng lalaki. Hindi pa tayo tapos. Hindi papayag si Paul na hindi mo pagbayaran ng ginawa mo. Ngayon mo ilabas ang tapang mo na matagal mo nang tinatago. Hindi ka pa tapos sa ginawa mo? Dinagdagan mo pa? Habang papunta sila sa ospital, hindi siya mapakali. Nag-aalala siya para sa kalagayan ni Anika. Bukas na yung presko na hinanda namin. Kaya mo ba? Hindi niya nasagot ang tanong nito dahil ang nasa isip niya ang kalagayan ni Anika. Magiging maayos lang kaya si Anika? Inabot nito ang kamay niya habang nagmamaneho. Marahan niyang pinisilyon. Pangalawa na nilang anak yan. Magiging maayos siya. Magiging maayos din ang lahat. Nang dumating sila sa ospital, agad niyang nilapitan si Paul. Ngumiti ito ng tipid sa kanya pero baka sa mukha nito ang kaba. Magiging maayos din sila. Ilang sandali, lumabas ang doktor. Nakahinga siya ng maluwag nung sinabi nitong maayos si Anika at ang baby nito. Kasama silang nagbantay ni Adonis hanggang sa magising ito. Kinabukasan, naghanda siya para sa presscon. Kailangan niya nang tapusin lahat ng gulong ito. Totoo ba ang balitang may non-showbiz boyfriend ka? Tumingin siya sa camera. Alam niyang nanonood si Adonis sa kanya. Totoong may boyfriend ako. Ang tagal ko na sa journey ko kasama ang members ng Barcelona. Halos kalahati ng buhay ko, ginawa ko ang magpasaya ng tao. Dahil doon, narito ako sa harap niyo. Gusto ko sanang respetuhin niyo ang magpapasaya sa akin. Alam ko may gusto kayo ibang lalaki para sa akin pero alam kong gusto niyo kung saan ako masaya. At masaya ako nakasama ang boyfriend ko. Binitiwan mo ba ang Barcelona para sa kanya? Tanong muli ng reporter. Umiling siya. Hindi ko bibitawan ang Barcelona dahil lang may boyfriend ako. Isa siya sa mga taga-suporta ko. At kung ano man ang desisyon ko, nakasuporta siya para sa akin. Marami ang nag-flash na camera sa harap niya. At kung meron man akong dapat linawin, ayun ko anong meron kami ni Justin. Magkaibigan lang kaming dalawa. At sa mga fans namin, patuloy kaming magpapasaya sa inyo. Maraming salamat. Umalis na siya ng stage kahit marami pang naghihintay na tanong sa kanya. Ang sinimulan niya ay pinaghirapan niya. Hindi siya papayag na mawala ito dahil lang sa issue. Sinalubong siya na mahigpit na yakap ni Adonis. I'm proud of you. Hinalikan nito ang noo niya. Hindi ko rin naman magagawa to kundi dahil sa'yo. Thank you for supporting me. Mas natutuwa ko. Dahil sa ginawa niyang presscon, nalinaw ang lahat ng issue tungkol sa kanya. Pagkatapos ng 5 taon, nabuo niya ang sarili niyang pamilya. Nagpakasal sila ni Adonis at tanging malalapit nilang kakilala ang pumunta. Mami, nasa na yung gitar ko? Nabulabog siya sa pagtulog nung marinig niya ang sigaw ng kanyang 5 taong gulang na anak. Lumayo siya sa pagkakayakap kay Adonis para tingnan nito sa labas. Han, saan ka pupunta? Titingnan ko lang yung anak natin. Babalik ako agad. Kagagaling niya pa lang kasi sa trabaho. Matutulog na dapat siya para magpahinga, pero kailangan niyang unahin ang anak niya. Pagbukas niya ng kwarto nila, nakita niya itong nakabusangot. Saan mo ba kasi nilagay? Ang laki-laki ng gitar mo, hindi mo mahanap? Hindi ba sinabi ko sa'yo pagkatapos yung gamitin, itago nyo? Hindi yun mawawala. Ayaw kasing sabihin sa akin ni Kambal kung saan niya tinago. Mami, paano ko naman kukulitin ng dalawa? Hindi nga nila sinasabi sa akin kung saan. Diba sabi mo sa akin, binigay mo regalo yun for me? Huminga siya ng malalim pagkatapos hinilot ang noo. Triplets ang panganay nila ni Adonis. At proud siyang sabihin na ang delivery niya rito ay normal. Kahit nahirapan siya dahil 3 nga yun. Sa 3, si Adi ang nagmana sa kanya na mahilig sa musika.
Hanapin mo ulit. Kapag hindi sa'yo binigay, sabihin mo mamaya pagising ko. Hindi na naman kayo nakikinig sa sinasabi ko eh. Para kayong hindi magkakapatid kung palagi kayong mag-aaway. Tumango ito at yumakap sa kanya. Pag alis nito, bumalik siya sa kama nila para matulog. Tulog nga doon si Adonis. Mabilis siya nitong niyakap noong tumabi siya. Matulog ka na, ako na magbabantay sa mga bata. You did well today, hon. Pagkagising niya, agad siyang naligo bago bumaba. Ganito palagi ang routine niya. Buti na lang nandyan si Adonis para sa pamilya niya. Hey mom, nahanap ko na yung gitar ko. Kung hahanapin mo si daddy, lumabas siya saglit para bumili ng pineapple. Salubong sa kanya ni Adi. Para san? Ewan ko mommy, pero nagluto na siya ng pagkain. Tumulong naman ako katulad ng tinuro mo sa akin. Dumiretso siya sa kusina at naabutan niya si Amber na naghuhugas ng plato. Sa gilid naman niya si Josh. Hi mom, nakuha ko na pala yung parcel mo. Nilagay ko dun sa kwarto niyo ni daddy. Sabi ni Josh sa kanya. Napangiti siya. Mabuti na lang sinanay niya ang kanyang mga anak na tumulong sa gawaing bahay. Gusto nila kasi ni Adonis na matuto ang mga ito kahit bata pa lang. Kung maisipan man na lumipat sa kondo, ay handa na sila. Akala niya kung bakit sobrang tagal ni Adonis sa labas. Hindi niya akalain na pagbalik nito, ang isang simpleng pineapple ay naging isang basket ng groceries. Don't tell me hindi mo nabili yung pineapple kasi ang dami niyan. Nakapamewang na sabi niya sa lalaki pagdating nito. Sa palengke ako namili, mura lang ngayon. Dito raw kasi kakain sila Patreon. Nakakahiya naman kung di ko to paghandaan. Ilang taon nila akong pinakain no. Nilapitan niya ito pagkatapos inakbayan. Makakabawi ka na rin sa wakas kay Patreon. Magbihis ka na ron, tutulungan kita maghanda ng pagkain. Nung sumapit ang gabi, dumating ang pamilya ni Patreon. Tuwang-tuwa ang kanyang asawa na winelcome sila. Salo-salo silang kumain habang nagkukwentuhan. Kung noon, nakikikain lang ang asawa niya, ngayon may pamilya na ito. Salamat sa pagkain. Nagulat talaga ako nung sinabi ni Patreon na dito raw kami kakain sa bahay niyo. Mukhang mas mapapadalas to. Natatawang sabi sa kanya ni Lyra. Welcome kayo sa bahay namin palagi. Para naman makabawi kami ng mga araw na sa bahay niyo kami kumakain. Tiningnan siya ni Lyra. Ano ka ba? Hindi naman kami humihingi ng kapalit doon. Kapag pagkain ang pag-uusapan, hindi dapat yan pinagdadamot. Hindi rin dapat tinitipid. Dagdag niya. Tiningnan niya ang mga anak nilang magkalaro sa sala. Ang kanilang mga asawa ay nasa hapag at nagiinuman. Nilabas talaga ng asawa niya ang matagal nitong tinagong koleksyon ng alak. Iyon ang gusto niya kay Adonis. Never nitong pinagdamot kung anong meron siya. Pero kahit mayabang ito, ang ipinagmamayabang lang naman ito kung gaano siya kasaya sa pamilya nila ngayon. Ganoon din ang gagawin niya at hindi siya magsasawang ipagmalaki ang pamilya niya sa buong mundo. Katulad ng pagmamahal sa musika, mamahalin din niya ng buong buo ang pamilya niya. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Secured an Idol. Written by Astures. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!